Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Sabat po. Tayo po ay patuloy sa pagpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan. Hinilingan ko po ang lahat na tayo ay yumuko muna para sa ating panalangin. Let's pray. Ama naming banal, nandiyan ka po sa katas-taasan ng mga langit, pinupuri ka po namin tinadakila, Panginoon. Nagpapasalamat po kami buong sanlinggo rin niyo po kami iningatan at patuloy na pinapatubayan. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming pag-awitan, pagkulooban kami ng heavenly voices sa makapagtataas sa inyong dakilang pangalan. Ang inyong presensya po nawa ang siya po magitna dito, Panginoon, at ang inyong pangalan na aming maitaas. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang Come Thou Almighty King and hymn number 29, 29, Come Thou Almighty King. Inihan ko po ang lahat na masigla tayo umawit. Para po sa ating pagpapatuloy, awitin pa natin ang We Gather Together in hymn number 5, We Gather Together. Inayahan ko pang lahat na tumayo. Praising now.
pong lahat ay maniklod para sa ating panalangin. Ama naming banal na Diyos sa taasan sa malangit, maraming salamat po sa mga araw na ito na kami po inyong iningatan at wala po nangyaring masama. Pinapasalamatan din po namin na patuloy niyo po kami bibigyan ng mga blessings and good health at ngayon po ay nandito po rin po kami sa inyong harapan nagpupulit nagpapasalamat. Itry po namin Panginoon na ngayong gabi po na ito ay marami po kaming maintindihan at tatak po namin sa aming puso at isipan Panginoon sa aming mga mapapakinggan mga mensahe po. At dadalangin ko rin po ang mga papunta pa lamang po ay naway ingatan niyo rin po siya at na rin po kami. Patawarin niyo po kami sa lahat aming mga nagawang kasalanan sa isip at sawa. Lika po tayo. Sa pong samatiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening. Good evening, happy Sabbath mga kapatid. Purihin ang Panginoon na tayo ay narito ngayon upang makikinig patuloy sa kaniyang mga sasabihin sa atin. Salamat sa buong isang linggo na tayo ay binigyan ng Diyos ng patnubay at naging patuloy din tayo na maganda ang ating kalusugan. Praise the Lord nga si Brother Mark ay nakalabas na. Purihin ang Panginoon. Siya ay narito ngayon at kasama natin. Ngayong gabi ay nahanda na po yung ating mga participant para sa ating pagsamba ngayong gabi. Ang chorister, si Sister Alchin, at ganoon din ang opening prayer, si Sister Alyssa. At bago po magsalita ang ating panauhin ngayon, walang iba ang ating missionary worker. Ito ay nakaranas din ng literature evangelist. At siya ay tunay naglingkod ng Panginoon na siya ay na-assign sa Solomon. Sa Suleiman. Siya ang nag-work doon as a missionary, nagtuturo din ng bagong lifestyle. So ito si Brother Marlo siya ay merong isang asawa at ilang anak, Brother Marlo? 4. Naging speaker natin ito nung nakaraan. At dala niya ang kaniyang mga kapatid narito ngayon sa kasama. Taga Sulaiman ito. Tama ba, Brother Marlo? So, siya ang ating speaker ngayong gabi. Kikinig tayo, idalangin natin na ating maintindihan ang mga salita na kaniyang bibitawan ngayon. At manalangin tayo na tayo po ay mabless at pagpalain ng Panginoon ang lahat ng ating mapakinggan. Bago siya magsalita, pakinggan muna natin ang mensahe ng awit ayon sa nahanda.
Happy Sabbath mga kapatid. Talagang pangalawa ko na itong pagkataon ngayon na makapiling at makasama kayo sa pagsamba sa ating mahal na Diyos. Kanina, gusto namin magsimba sa Santa Monica. Ay medyo malayo, ay may masama ang pakiramdam ni Brother Richard. Sabi namin, sa Irawan na lang kami kasi malapit. Pagpunta namin doon, sirado pa. Sabi ko, sa Golden Valley lang tayo. Ay sabi ko, may malapit. Rampano. Kasi hindi pa rin sila nakasimba. So, talagang ang bayan ngayon ng Diyos, mga kapatid, ay nagsumikap upang kung paano tayo makaranas ng kanyang mga mensahe. Nagsusumikap tayo ngayon kasi ang panawagan ng ating mahal na presidente ng GC na dapat tayo ay hilingin natin na tayo ay mabubuhusan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sapagkat ang sanlibutan ngayon, mga kapatid, ang ating daigdig, kung babaling tayo sa social media, kahit kabila, mga kapatid, matindi ang mga nangyayari. Hindi nyo ba alam na ang virus ngayon ay mauulit, mga kapatid, pa hindi na magla-lockdown? Kasi may nawawala ngayon na virus sa Australia, mga kapatid, 300 plus na virus na nawala. Matindi yun. Matindi ang severe niya, matindi pa sa COVID-19. Mga kapatid, kung paano noon ang Panginoon ay malapit na, nasa pintuan na. Kayo ba naniniwala na sa pintuan pa ba ang Panginoon? Wala na, mga kapatid. Malapit na. Kasi ang sabi rito sa Mateo 24:22, at kung hindi paikliin ang mga araw na iyon ay walang makakaligtas na laman. Subalit alang-alang sa mga hinirang at paikliin ang mga araw na iyon. Tayo'y manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos, banal, makapangyarihan ka po sa lahat. Nawa kamtan namin ang iyong mga pangako sa banal na kasulatan at patuloy kami mapuno ng banal na Espiritu at patuloy namin maisulong ang iyong magandang pabalita dito sa lupa. Kung magkaganon, ang kawakasan, Panginoon, ay malapit na. Kaya tunay nga ang bayan ng Diyos patuloy sumigla, magpalakasan ng pananampalataya. O kung sa magkaganon, kami, Panginoon, ay uuwi na sa madaling panahon dyan sa langit na bayan na ipinaghanda mo sa bawat isa sa amin. Kaya ngayong bayan ng Diyos, tanggapin namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na magpapatibay sa aming pananampalataya at magpapalakas sa aming pananampalataya hanggang kayo dumating, masumpungan kaming tapat. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ako'y tiyak na ang panahon ay malapit na, mga kapatid. Kasi hindi na mapipigilan ang gira sa susunod na taon, mga kapatid, na darating 2025. Kung ating pag-aralan ng Mateo, mga kapatid, una rito binanggit sa 24:7, sapagkat maglalaban ang bansa, naglalaban na, mga kapatid. Pagkatapos ng gira, mga kapatid, magkakaroon ng matinding tagutom. Kaya tayo, mga kapatid, mapalad tayo na alam na natin ang mangyayari na hindi pa nangyayari. Kaya, ang sabi ng iba, pagpasok ng 2025, matindi na papasok ang malalakas na bagyo, mga kapatid. Mga man-made yun, mga kapatid. Magkakaroon ng tagutom at lindol, mga kapatid. Subalit, ang sabi rito, ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lang. Pa'y binawi ng Panginoon dito sa 22 na gusto niya paikliin para marami ang maligtas. At dito sa 9, mga kapatid, pagkatapos na ibibigay kayo sa kapighatian, kayo'y papatayin, mga kapatid. Kaya ang ating hinaharap ngayon
ang Seventh-day Adventist ay harap ng death penalty, mga kapatid. Bakit? Bakit tayo harap sa death penalty? Kasi ang hindi sasamba sa linggo, mga kapatid, papatayin. Hindi magsimba pag hindi natin piliin, kasi dalawa lang, Sabado at Linggo. Kung Sabado tayo, mga kapatid, papatayin tayo pala. Pag Linggo tayo, bibigyan pa tayo ng 1,000,000, hindi tayo papatayin. Basta magsambala tayo sa Linggo. Mga kapatid, itong 24 ng Mateo na panaginipan ko nakaraang gabi, hating gabi pa, mga kapatid, binasa ko ito. Sabi ko talaga, Panginoon, ang mensahe mo ay dapat maipalaganap. Ito sa atin, mga kapatid, marami ang tatalikod, tataksil at mapupuot sa isa't isa. Bakit tatalikod? Kasi papatayin na, mga kapatid. Papatayin na. Hindi nila tatanggapin ang linggo, kaya papatayin sila ngayon. Kung tanggapin ang linggo, mga kapatid, ay talagang pagsikapan natin na piliin natin ang makalangit at makatuwiran ng ating pinaglilingkuran ay banal na Diyos makapangyarihan. Kung paano linigtas noon si Shadrach, Meshach at Abednego ay hindi nagsamba sa rebolto. Pinili nila ang Diyos na tunay, mga kapatid, at banal. Namatay ba sila? Sinamahan sila. Subalit kung tayo pipiliin natin, mga kapatid, ang Panginoon, nakalaan na ang putong ng buhay sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Huwag na natin yun bitawan. At sabi pa rito sa Gis, mga kapatid, marami ang tatalikod, tataksil sa pananampalatayang ito. Sa 11, marami ang bulaang propita. Lilitaw. Alam niyo, mga kapatid, sa social media ngayon, may nagapanalangin ngayon ng mga pastor, gagaling ang may sakit. Paisabayan ng Diyos, walang himala na mangyayari, mga kapatid. Bakit? Kasi protektado tayo ng Panginoon. Hindi niya yun ipinaparanas. Ito sa 12, mga kapatid. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Mga kapatid, ingatan natin ito na dapat ang panawagan ng ating mahal na presidente ng GC na tayo matatakan na walang makaagaw na yon, mga kapatid, kung ano ang pananampalataya ng Panginoong Hesus noon, nung dito sa lupa, nanindigan siya na maging matibay. Ano ang pananampalataya ni Jesus? Makikita doon sa Apokalipsis 14:12. Narito ang panawagan ng mga banal na nagsusutupad ng mga utos ng Diyos at humahawak na matatag sa pananampalataya ni Jesus. Opo, mga kapatid, yun ang pananampalataya na babalikan ni Jesus. Yung banal na pananampalataya, may katuwiran na banal, at yun din ang pananampalataya na babalikan niya. Hamakin nyo, marami ang manlalamig na pananampalataya, mga kapatid, at marami maliligaw. Bakit? Kasi darating na ang subukan ng ating pananampalatayang ito. Ano ang subukan, mga kapatid? Pagsamba lang. Pagsamba lang ang susubukan ngayon sa atin, dalawa lang. Linggo at Sabado, mga kapatid. Kaya dapat ngayon, pipiliin na tayo para tayo ay matatakan ng mga kapatid na wala na makaagaw nun. Ito sa 13, mga kapatid. Ito magasgas na itong talata nito, mga kapatid. Para to sa atin, mga Seventh-day Adventist, itong 13 na talata na ito, mga kapatid. Subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Ang makatiis sa sandilo, mga kapatid, ang makatiis doon na ipinaglaban ng Panginoon, ay maliligtas pa. Yung hindi makatiis, mga kapatid, manlamig ang kanang pananampalataya. Marami maliligaw, mga kapatid. Sa 14, at ang magandang balita sa kaharian ay ipahayag sa buong daigdig kung magagayon darating sa lahat na bansa ay darating ang wakas. Mga kapatid, hindi nyo ba napapansin ngayon? Mula GC ngayon, mga kapatid, pagpasok ng 2025, mayroon na bawat care group ngayon gagawa.
At may pundo na. Dollar ang pundo mga kapatid kasi ibuhos na ang pira mga kapatid sa 2025 sa pangangara lang mga kapatid. Para may palaganap na ang katotohanan sapagkat malapit na ang kawakasan mga kapatid ng sanlibutan ito ng ating daigdig. Kaya ang sabi rito, kung makita natin ang mga ganitong bagay mga kapatid, ipaglaban natin ang katotohanan. Bakit? Ito ang pangako ng Panginoon na mag-inspire sa inyo at sa akin sa Isaiah 43. Itong talata nito mga kapatid, pinakapaborito kong talata. 43. 1, 2, and 3. Tatlong talata, napakaganda. Kung ano ang pagpangako ng Panginoon doon, ang pangako ng Panginoon lamang ay makapagliligtas. Ang sabi niya rito, ngunit ngayon, narito ang sabi ng Panginoon, siya ay lumalang sa iyo o Jacob, siya ay nag-anyo sa iyo o Israel. Huwag kang matakot, sapagkat ikaw ay tinubos ko. Tinawag kita sa pangalan mo. Ikaw ay akin. O, saan tayo mga kapatid? Sa Panginoon lang tayo, mga kapatid. Kaya piliin natin na sa Panginoon lang tayo. Anumang kapighatian nating harapin, hindi tayo matitinag sapagkat ito ang pangako niya sa dos. Kapag ikaw dumaan sa tubig, ako'y makakasama mo. At sa pagtawid sa ilog, kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, mga kapatid, ito ang nangyari kay Sadrach, Mesach at Abednego. Hindi ka masusunog. Hindi ka tutupukin ng apoy. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal na Israel, ang iyong tagapagligtas. O mga kapatid, ano ang pananampalataya ni Jesus mga kapatid? Banal. Kaya dapat ang banal, may pagtitiis, may pagtitiyaga, na manatiling tapat hanggang sa pagpakita ng ating Panginoon sa alapap ng langit. Ito na ang climax mga kapatid ng ating pananampalataya, na sa kahuli-hulihan na tayo. Dapat sa kahuli-hulihan, dapat pasiglahin natin ang ating pananampalataya. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Huwag na tayo pagpunta sa sambahan, maging excited tayo mga kapatid. Maging excited tayo sapagkat ang Panginoon wala na sa pintuan mga kapatid. Naglalakbay na siya mga kapatid. Sapagkat ang panahon ay mabilis talaga mga kapatid. Kung ano ang pangako niya noon kay Jacob, dun sa bayang Israel, talagang nagtagumpay mga kapatid. Sadyang ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga patriarka hanggang ngayon mga kapatid, hindi nagbabago ang Panginoon. Ano ang sabi doon sa Hebreo? Hebreo 13:8 mga kapatid. Napakagandang mga pangako mga kapatid ng Panginoon. Kasi dito tayo nabubusog. Ano ang sabi doon sa Psalms 91 verse 16? Tayo ay bubusugin ng Diyos. Sa anong paraan? Sa pagbabasa ng kanyang mga pangako. Hindi tayo mabubusog mga kapatid kung hindi tayo makapagbasa ng salita ng Panginoon. Ako mga kapatid, kahit hindi na ako magkain isang linggo, basta makabasa lang ako ng Bible mga kapatid, ako ay talagang masigla na ako mga kapatid. Hindi natin pagtuunan ng pansin ang makalaman mga kapatid kasi mawawala yan. Ito sa 8. Si Hesukristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Amen? Yun ang pangako ng Panginoon. Kung siya ay nangako noon sa mga alagad, iningatan, may pangako rin siya mga kapatid sa atin ngayon. Ano ang pangako niya? Basahin naman natin, huwag naman natin ito pa alikabukan ng ating Biblia. Mga kapatid, kung mapapansin yung mga kapatid, yung Bible ko sa Psalms 91, hindi malinis. Bakit? Hindi malinis eh. Marumi siya mga kapatid. Bakit?
Mula nung ako'y nagbabasa ng Bible, hindi ko siya kinuklos. Palaging open ito. Tinatabi ko sa pagtulog. Bakit? Ito ang pangako ng Panginoon sa Psalms 91. Hindi natin baliwalain to. Alam mo, itong Psalms 91 ito, napipirahan ito ng ibang sikta, mga kapatid. Pay sa atin, hindi natin to pinapansin. Ito ang pangako niya, mga kapatid. Sa 16, last na talata, aking bubusugin siya ng mahabang buhay, mga kapatid. Kaya ngayon ang bayan ng Diyos dapat may pagtitiis. Bakit may pagtitiis? Sapagkat tayo binubusog ng pangako at ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Dapat tayo palagi sa araw-araw na matutunan natin ang mga bagay na kaaya-aya sa Panginoon, mga kapatid. Ang mga bagay na kagustuhan ng Panginoon, mga kapatid. Ang mga bagay sa ikaluwalhati ng Panginoon, hindi sa ikaluwalhati ng ating sarili, mga kapatid. Ang lahat na bagay ay gusto ng Panginoon na siya lang ang maluwalhati. Ano man ating ginagawa, ano man ating kinakain o ino-ino, mga kapatid, maparangalan lamang natin ang Panginoon. Kaya palagi ako dinidisiplina ng Panginoon na matuto sa simpleng bagay, sa simpleng pamumuhay. Mga kapatid, isang taon na ngayon na hindi na ako nasanay magbili-bili ng mga produkto kung ano pa man mga pagkain, mga kapatid. Alam mo yung mga tinapay na mga kapatid na yan, kung hindi natin gawa, mga kapatid, marami dyan mga ingredients na hindi natin alam. Totoo yan, mga kapatid. Kaya sinabi ni Ellen White na magtanim tayo sa sarili nating mga gulay na tanim. Kahit kilawin natin yan, Brad Mascardo, kahit kilawin. Talbos ng kamuti kinilaw ko. Hindi ako na ano. Mga kapatid, napatunayan ko, mga kapatid, kasi yung patriarka ng Panginoon, yung kanyang propeta na si Daniel, hindi nyo ba nabasa? Na sinubukan din si Daniel sa pagkain. Hindi niya kinain ang pagkain ng hari. 10 araw, mga kapatid, ano ang sabi niya? Gulay at tubig, mga kapatid. Hindi ko alam kung anong klaseng gulay yon, mga kapatid. Tunay nga, nagtagumpay ang mga propeta ng Panginoon. Tayo, mga kapatid, tayo ay tunay na mga alagad ng Panginoon. Naniwala ba kayo nga kayo tunay na mga alagad? Amen. Naku, hindi kayo nag-amen eh. Kaya ito ang pananampalataya nito, tunay tayo ng mga alagad ng Panginoon. Bakit? Sumusunod tayo sa pananampalataya ng Panginoon. Amen? Dapat tayo, mga kapatid, matuto sa simpleng pamumuhay na dadarating ang maranasan natin ang matinding tagutom, mga kapatid. Paano pa tayo makabili? Mga kapatid, sasabi sa Bible na ito, ngayon ang paghahanda, mga kapatid, hindi bukas. Ngayon ang pagtatatak ng banal na espiritu. Kung magkaganon, baliwala na lang yung mga kapatid ang mga bagay na darating kung tayo ay nasisilyuhan na. Ang silyo, mga kapatid, ay wala na makakaagaw nino man. Napipiliin natin ngayon na ang Panginoon ay nasa ating panig, mga kapatid. Sa anumang nating kilos, makikita ang karakter. Sa ating morning devotional, mga kapatid, nabasa nyo ba? Napakaganda talagang napapalapit na tayo, mga kapatid. Na ang madala lang natin, mga kapatid, ay karakter lang natin. Yung magandang ugali, yung napabanal na ugali, mga kapatid. Yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang kanyang babalikan. Yung napabanal ang ating ugali, mga kapatid. Na hindi na ba tayo na high blood, kunting ano lang na high blood. Alam niyo, mga kapatid, nung ako kumakain pa ng mga mamantika, kunting salita lang, mga kapatid, pumipitik na yan sa tinga ko. Nung iniwanan ko na lahat yun, mga kapatid, gulay lang talaga yung mga berde na dahon, mga kapatid. Ako'y talaga ngayon ay nakita ko yung pagpakumbaba, mga kapatid. Talaga nakikita riyan sa kinakain, mga kapatid eh. Kunting salita lang, maiinit ka agad. Kaya mga kapatid, wala yan sa bayan ng Diyos na sumusunod na tapat at banal sa mga pangako ng Panginoon, ay makamtan natin yun, mga kapatid. Kaya ngayon ang bayan ng Diyos ay talagang masidi tayo na manalangin.
manalangin tayo na walang patid. Yun ang ginawa ni Apostol Pablo. Si David, nananalangin naman, alam mo yun, si David, 7 bisis na pinupuri ang Panginoon sa isang araw, mga kapatid. Tayo, mga kapatid, nakapagpuri na ba tayo sa isang araw ng 7 bisis? Mga kapatid, kung wala pa, mga kapatid, dapat masidi natin na tayo mag-ayuno at manalangin na pagpasok ng taon 2025, ano man ang mga balita, mga kapatid, walang imposible sa Panginoon. Kaya pagpasok ang panawagan ng ating presidente, pagpasok sa first Sabbath ng January, mga kapatid, ay lahat ay magpasting sa unang Sabado, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, makukuha natin ang pagtatagumpay sa pamagitan ng fasting at panalangin. Kung mababasa mo sa Bible, si Daniel ay nagpasting, si David nagpasting, lahat, si Esther, mga kapatid. Bakit? Kasi sa haharap sila sa matinding kapigatian. Mga kapatid, tayo haharap sa matinding, dadanasin natin man maging kamatayan, pay sa pamagitan ng ating panalangin, mga kapatid, lahat tayo magtagumpay sa tulong ng banal na at kapangyarihan ng banal na Espiritu na ating makamtan. Nawa sa gabing ito, mga kapatid, maranasan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang magtatak sa ating lahat kung magkaganon. Darating mang anong kapigatian, subalit ang pangako ng Panginoon sa banal na kasulatan ay ating nababasa na hindi na magtatagal, mga kapatid. Kaya ang atin lang dalangin na tayo magkaisa, manalangin upang tayo ang pagbubuhos ng banal na Espiritu ay magkaroon ng pagtatagumpay sa bawat isa sa atin. Ito ang aking panalangin sa bawat isa sa inyo. Bilang tugon po sa ating mensaheng narinig, atin pong awitin ang Stand Like a Brave. Inayahan ko pong lahat na tumayo. Oh, Christian, awake, 'tis the Master's command. With helmet and shield, and a sword in thy hand, to meet the tempter.
Dakila naming Ama, Diyos na banal at makapangyarihang kapos sa lahat, tunay nga po na ang panahon ay malapit na. Salamat sa mensahe ng kalangitan at sa banal na salita mo, Panginoon, na amin natunghayan sa gabing ito. Nawa patuloy kami maging masigasig at maalab ang aming pagsaliksik ng banal na kasulatan. Kamtan namin ang mga pangako, Panginoon. Nawa maitanim namin sa aming puso kaisipan. Pabanalin kaming lubos, Panginoon, sa iyong mga salita. At patuloy kaming tumibay at kami ay may pagtitiis hanggang sa wakas. Nawa, masumpungan kaming tapat na magsalubong sa malapit mo ng pagbabalik. Ngayong bayan ng Diyos, tanggapin namin ang kapangyarihan ng Diyos Ama at ang pag-ibig ng Diyos Anak at ang pamalagi ng Diyos Banal na Espiritu ay aming maranasan mula ngayon at magpakailanman. Amen.